36,000 ang cooperative sa landlady na bayad nila for 3 months. Ano ang debit? Ano yung pumasok sa account ng cooperative? Debit, prepaid expenses. Magkano? 36,000. 36,000. And credit, cash. Ano po? So, ang gagawin natin dito, kung mare, ang inyong cooperative ay may sarili ng bangko. At sabi ni Ma'am Alaysa, dapat daw, ang tama daw ay impress system. Pag sinabi natin impress system, pag may gagastusin ay charge sa cheque. So, cash in bank. So, tama si Sir. 36,000 cash in bank. Okay, so to record ang payment of advance rental for 3 months. So, ang tamang sagot ay debit, prepaid expenses, and credit cash in bank. Ano? So, paano halimbawa, iaano na natin yan? I-post dun sa T-accounts. Kita nyo ba dito? Yan. Okay lang ma'am. Yan, halimbawa, ito yung ating T-accounts. Sabi ni Ma'am Alaysa, sa pagdami ng gagamitin nating expenses, ganun din ang dami ng gagamitin nating T-accounts. So, cash in bank. So, ang prepaid expenses ay anong account to? Asset, liabilities, equity, income, or expenses? Asset. Anong normal balance ng asset? Debit. So, ilalagay natin dito ang 36,000. Ang cash in bank, ano to? Ano normal balance? Asset. Pero lumabas. Ano po? So, saan natin lalagay? Credit. Ano po? So, ayan. So, ito, ang tawag natin dito sa debit, prepaid expenses, and credit cash in bank ay journalization. Nag-e-entrada. Tatanungin kayo, anong entrada? And then, para malipat po ito, ilalagay po natin siya sa T-accounts o posting. Magpo-post tayo. Ito po, kaya po tinawag na T-accounts ay dahil sa letter T. Imagine niyo po, ang left side ay debit at ang right side ay credit. Ang left side ay debit, ang right side ay credit. So, prepaid expenses, imagine niyo ay may letter T, 36,000. Kaya, pag nilagay na sa column, yung 36,000 ay nasa debit. Yung dito sa cash in bank, yung 36,000 ay nasa credit. Okay. Opo, lumabas ang cash. Okay, yung may nagtataas po ng kamay, sir. Mapag po halimbawa ay ngayon po nagbayad ng prepaid expenses September 3. Ay yung check hindi niya na-present kagad sa banko for encashment dapat sa 5 pa. Opo. Paano po sa libro natin Sa part po ng cooperative ay nabawas na po yun, 36,000 kasi nag-release na po kayo ng cheque. Pero magkakaroon kayo ng parang reconciling item. Kasi ang tawag doon ay outstanding checks. Ayan. Ito ang mga cheque na na-issue na natin, pero sa account natin ay hindi pa nababawas kasi hindi pa na-i-encash nung inisyuhan po natin. Ano po? So another example, number 2. Paid 60,000 cash on the purchase of equipment costing 80,000. The remaining amount was recognized as a 1-year note payable with an interest of 9,000. Ano ang debit? Ano yung pumasok sa cooperative? Ano ang pumasok sa cooperative? 80,000. Asset. Anong account? Equipment. Debit. Equipment.
Magkano? 80,000. Very good. Okay. So ano daw ang lumabas? Anong lumabas sa co-op? Ano yun? Cash in bank. For example, cash in bank. Kasi nagbayad kayo ng cheque. Okay. At ano pa? Ano pang ano? The remaining amount was recognized as a 1-year note payable with an interest rate of 9%. So ano ang additional credit pa natin? Interest. Notes payable. Very good. 20,000. So ito yung sinasabi ko kanina na dapat entrada pa lang, balanse na yung 80,000, 60,000, and 20,000. So kung hindi nyo po nilagyan ng 20,000, 80 and 60 lang ang inyong debit at credit. Hindi magbabalanse ang inyong trial balance. Ano po? So halimbawa, di ba ito na yung ating T accounts for the prepaid expenses and cash in bank. Paano nyo gagawan o ipopost ang entrada na to sa T accounts natin? Sinong pwede makapag-entrada ng equipment at notes payable at saka cash in bank na ito? So, maggawa kayo ng T accounts at i-post nyo po yung entradang ito. Sino pong makakapag-sample? Gagawa po kayo ng T accounts para sa inyong equipment, notes payable, pero yung cash in bank, dito nyo na po ilalagay. Ano po? Sino pong pwedeng mag-ano? Sige ma'am. Try lang. Wala pong ano. Bayad. Mas maganda ngayon kung madami tayong whiteboard para hindi natin i-erase. Papangalanan mo muna yung iyong T account. Sige. Equipment. Magkakuntan si Kaya. Papasakin kita. So, dito na. Kabawa, isang transaction yan. Ito nalagay. Kasi, yung notes payable. Saan? Gagawa ka ng sarili mong T account sa notes payable. O, gawan mo siya ng letter T. So sa pagdami ng gagamitin yung accounts, pagdami ng ipe-prepare yung T accounts. Dito na. Notes payable. Thank you. Equipment. Okay. Okay po ba? Okay. So, nakakita kayo dito ng imaginary T accounts. Tapos ilalapat niyo yung balance ng equipment sa T account niya. Yung cash in bank, dahil may available na, dito niyo po ilalagay. In notes payable, dahil wala pang available na T account, gumawa si ma'am at nasa credit side. Question. Sir. How about po yung 9%? Yung 9% ay silent pa siya. So yan daw yung kukolektahin sa inyo ng binilhan nyo ng equipment in the future pa. Okay? Okay, very good. Next. Purchase office supplies costing 17,600 on account. Bumili daw si cooperative ng office supplies na i-stock niya. Hindi pa niya ipamimigay sa end user, amounting to
17,600 on account. Ano ibig sabihin ng inutang ng co-op sa supplier? So ano kaya ang pwedeng entrada? Debit, unused supplies, credit, accounts payable. Very good. Yan, natutunan na ha. Debit, unused supplies, 17,600. And credit, accounts payable, 17,600. Accounts payable kasi ano ang keyword? On account. Ano po? So yan. So sabi ni Ma'am Eliza, pwede niyo daw siyang i-direction na supplies expense kung didirection na yung ibibigay niyo na sa end user yung mga supplies. No, pero dahil i-stock niyo pa siya, ay ipapasok muna natin siya sa asset or unused supplies. Ano po? So dahil wala pa tayong T-account sa office supplies, ano po? So gagawa na naman tayo ng T-account. Oh. Unused supplies. Debit o credit? Debit, ma'am. Kasi may imaginary letter T akong nakikita. 17,600. Anong credit? Accounts payable. Kailangan ko gumawa ng ibang T-accounts? Yes or no? Sino sagot na yes? So, gagawa pa ako. Gagawa pa. Ano? So, accounts payable. Kano? 17,600. Okay? Okay, so, naiintindihan na yung journalizing mo pag e-entrada. Anong entrada sa ano? O, di ba nakakarinig kayo dun sa mga accountant? Anong entrada pag bumili ng equipment, nagbayad ng ganito, ganyan? So, yan po ang sinasabi nating journalizing. At pag nilapat natin sa T-accounts, ang tawag natin doon ay posting. Ano po? So, kaya na? Kaya na tapusin yung workshop? Medyo. O sige, ituloy nyo. Ilan na lang ito? January 13, sold goods to its customer and received 28,500. So, can I give you 10 minutes? Ilang entrada na lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 journal entries. Okay? So, start po. Ako, sinubok niyo po kahit saan, and then magtatawag po tayo mamaya. Sabay-sabay po tayo matatapos. January 13. January 13 na po ang ating sunod na entrada. Anong entrada? Nabayaran na yun.
Gabutin ba nung Gabutin. Magpagawa ng entrada ha.